Nung bata po ba kayo, naloko din po kayo ng mga nakatatanda sa inyo? Na yung butong nalunok ninyo, tutubo sa tiyan ninyo? The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him, and he got into a boat and sat down. And the whole crowd stood along the shore, and he spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow. And as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up. Some fell on rocky ground, where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep, and when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil and produced fruit, 100 or 60 or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Nung bata po ba kayo, naloko din po kayo ng mga nakatatanda sa inyo? Na yung butong nalunok ninyo, tutubo sa tiyan ninyo? At pagda kayo tumubo, lalabas yung dahon, yung sanga, sa bibig mo, sa tenga mo, sa ilong mo. Di ba? Kahit ako nabiktima niyan. Kasi hindi ko pa naman siyempre alam na ang buto, tutubo lang kapag maayos ang pinagtamnan. Yan po ang isa sa mga sinasabi ng ating ebanghelyong napakinggan na madalas na nating napagnilayan. Kaya alam na natin na yung seeds na sinasabi dito ay sumisimbolo sa salita ng Diyos na may potensyal na mamunga ng sagana o ng maraming mga mabuting bagay sa ating buhay kung ang puso natin na pagtatamnan nito ay maayos lang. And so, sa pagnilay po natin ngayon, hayaan niyo pong lagyan ko ito ng konting twist para ma-realize at ma-appreciate din natin na tayo man na tinanim ng Diyos sa mundong ito, tulad ng mga buto, ay may mga potentials din ng mga magaganda na ma-realize at mamumunga lamang sa buhay natin kung tama ang lugar na kinalalagyan o kinatatamnan natin. Hence, yung matigas na lupa dito, pwedeng sumimbolo sa mga taong matigas ang puso sa'yo. Hindi nakikita ang halaga mo. Walang pagmamahal, walang concern man lang sa'yo. Pwedeng yung mga bababutong lupa dito ay sumimbolo sa mga taong nandyan lang pag may kailangan sa'yo. Mababaw lang ang relasyon sa'yo. Ang pakikisama sa'yo. O pwede rin yung mga mababatong lupa nito ay sumisimbolo sa mga taong makamundo. Masamang impluensya sa'yo. Hindi magandang halimbawa para sa'yo. Sapagkat mababaw din ang relasyon nila sa Diyos. Yung matitinik, madadawag na lupa dito ay sumisimbolo sa mga toxic na tao, sa mga taong puro problema ang binibigay sa'yo. Kahit na sa mga taong hindi ka man inaano iba ang dating sa'yo. Ayun. Mga kapatid, kung pwede, layuan natin ang mga taong ito kung gusto natin talagang mag-grow. Ngayon, kung hindi natin pwedeng layuan, kasi kapamilya mo, at least, spend less time with them. Even less time thinking about them. If
they are already eroding your self-esteem, choking your growth, manipulating you, or even leading you into sin. By all means, distance yourself from them. Even if you still need to love them from a distance. Kahit nga ang Panginoon lahat mahal niya, pero hindi lahat, lagi niyang sinasamahan. Lagi niyang kinikita at lagi niyang kinakausap. Hindi niya laging sinasamahan, bagamat mahal pa rin niya. Yung mga laging pumupula sa kanya, yung ang gusto lamang ay siluin siya o patayin siya. Kahit sa kanila dumidistansya siya, kahit na sila ay mahal din niya. Kaya nga ang banal na kasulatan, nagsasabi din sa atin yan. Proverbs 30:20, 1320. Walk with the wise, and you will become wise. For the companion of fools suffers harm. Proverbs 22:24. Do not become friends with the hot-tempered person. You will learn his ways. Magiging mainitin din ang ulo mo. Magiging war freak ka rin. Kapag lagi mong kasama, mainiting ulong tao, mahina ang pasensyang tao. Proverbs 27:17. As an iron sharpens iron, so a person sharpens another. Kung ang bakal ay tumatalas sa pamamagitan ng pakikipagkiskisan sa isa pang bakal, ganun din ang tao. Yung taong lagi mong kakiskisan, lagi mong kasama, rubbing elbows with, magkakaroon niya ng impluensya sa buhay mo. Kaya nga sabi ni San Pablo, 1 Corinthians 15:33, do not be misled, huwag kayong magkakamali. Bad company corrupts good character. O hindi ba't may mga nagsasabi, yung minimum of 5 people sa buhay mo na lagi mong kausap, lagi mong kasama, lagi mong naririnig, magiging ganun ka rin. Or at least, madadala ka sa kanya, maimpluwensyahan ka niya. Kung nega siya, magiging nega ka. Kung mapamintas siya, magiging mapamintas ka. Kung makamundo siya, kung bastos siya, magiging ganun ka rin in one way or another. Have you heard of what's that? Goldfish theory. Ang goldfish pala, kapag nilagay mo sa bowl, fish bowl, nagre-release ito ng growth inhibiting hormones. So, ini-inhibit niya yung growth niya. Kapag maliit yung lalagyan niya, nag-a-adjust siya. O para bang napipili siya na siyang mag-adjust. So, naiimpid yung paglaki niya. Pero kapag nilipat mo siya sa pond, lalaki. Hindi lang triple. So, ganun din daw ang tao. Yung development natin, nakasalalay din sa environment na ginagalawan natin. Let us therefore create a good environment for us and for other people to grow. Let us be kind to everyone at all times. Mahirap man yan o mayaman. Maging magalang tayo, maging makatwiran tayo, maging makatarungan tayo. Maging considerate tayo. Iwasan natin ang paninira sa paaralan. Kontrahin natin ang pambubuli. Huwag na tayong manood, lalong-lalo na mag-share ng mga content na bastos at puro mura. Kahit pa sabihin mong biruan lang yan. Gayun din ang mga content na may kinalaman sa karahasan sapagkat hindi mo man tanggapin. Hindi mo naman kasi tatanggapin. Pero sigurado ako na mayroon yan epekto sa atin.
Lalong-lalo na sa karakter ng mga kabataan at hindi ba kayo nagtataka sa mga kabataan ngayon? Ang tunog magmura. Iba yung kabastusan nila ngayon. At mga war freak na. Pues huwag kang magtaka kung isa ka sa mga tumatangkilik na mga content na basura. Sapagkat yan ay siguradong napapanood o mapapanood nila o napapanood o mapapanood ng mga bata na makakasalamuha nila. Magfo-flourish ba yung mga basurang content na yan sa social media kung walang tumatangkilik dyan? Kaya tayo rin ang may kasalanan. Tamad na nga tayo magturo sa mga bata, tinatangkilik pa natin ang mga masasamang content sa social media na nagtuturo sa mga bata. Masama mang maghangad minsan naisip ko, sana yung dalawang mag-asawa nito, makakita nila sa anak nila yung content na ginagawa nila. Sana. Sorry. Nainis ako Nakakainis. Tapos magtataka tayo kung bakit ganito ang lipunan natin. Hello? Let us therefore ask ourselves, are we becoming a good soil for others? Or at least, are we striving to cultivate good soil for others? Especially for those in our family. Nagsisikap ba tayo to provide a good environment for them? For they to become what God wanted them to be? Kilala niyo naman siguro si Michelle Obama. Iba-iba yung confidence niya. Hindi ko alam kung napansin niyo rin. Yung tindig niya, yung pagsasalita niya. Bakit hindi ka magiging confident Naging asawa mo iba yung kumpiyansa rin Barack Obama. So magkakatagpo lang naman, magkakasundo lang naman. Katulad mo, hindi ka may in love kung maganda confidence mo sa isang babae, sa isang lalaki na low ang self-esteem. Hindi ka may in love doon. So ibang kumpiyansa rin ni Michelle Obama. At yun ay kahit na lumaki siya sa isang kultura dati, na nilalait yung mga ganong kulay niya. Pero lumaki siyang may kumpiyansa. Nang interviewin siya, sinabi niya ang isang magandang piece of advice na kuha niya sa kanyang ina. Ang sabi daw lagi ng kanilang ina sa kanila, yan, come home, we like you here. Yun lang. Come home, we like you here. Para bihin daw sa kanila, the world will not always like you. The world will not always accept you. Pero makakasigurado kayo, you always have a loving place, a safe place to return to. Dito, we accept you. We like you. We love you. Isipin po ninyo kung bawat pamilya ganito. Kung yung pamilya mo, minamahal kang talaga, regardless kung ano pa. Yung mahal ka, hindi dahil ina-assume mo, kundi dahil naririnig mo kasi paminsan-minsan sinasabi sa'yo. O at least naririnig mong proud sila sa'yo. Sinasabi ka sa ibang tao. Hindi mo lang ina-assume kasi nararamdaman mo dahil pinaparamdam nila Kung paano kanila itrato kung paano kanila kausapin. Yung simpleng pagkausap na walang cellphone sa pagitan ninyo, ibang klase yun. Ang ibig sabihin nun, I am here for you. Sige, itong oras ko, para sa iyo ito. Hindi yung cellphone na nakataob, basta walang cellphone. Iba yun. Yung pamilyang tanggap ka talaga, yung pamilyang hindi nagbabago ang tingin sa'yo kahit may mga kapalpakan kang ginagawa. Yung kapamilya na alam mo, sigurado ka, ano man ang mangyari.
Kahit wala ka na naibibigay, nandyan pa rin para sa'yo. Hindi mo kinakailangan na maging ganyan sa'yo ang mundo. Ang kailangan mo lang pamilyang ganyan. Okay na! Sapat na. Nako, kapag ganyan ang pamilya natin, kay sarap mabuhay sa pamilyang ganyan. Kay sarap mabuhay ng hindi lang normal. Kay sarap mabuhay nang pinapakita mo ang iyong mga potensyal. Di ba? Kapag maganda yung relasyon, ano sinasabi natin? Blooming ka. Nagbo-bloom. Mas sumasaya. Mas lumalantad yung potentials niya. Ganun sana. Pero kung hindi man ganon, tayo mag-alala. Sapagkat ang Diyos ay hindi naman magkukulang sa biyaya niya, lalong-lalo na kung nagkukulang sa pagbibigay ng nutrients o sustansya ng pagmamahal, yung mga soil na ating kinalalagyan. Tandaan mo kapatid, kung ang isang magulang natutuwa kapag ang kanyang anak ay may mga pinapakitang maganda, mas lalo ang Diyos. Ikaw nga, sa murang isipan ng anak mo, hindi mo pa alam kung sino ang magiging siya. I mean, yung magiging talent niya balang araw, kung anong magiging siya. Ang Diyos alam na. Kaya kapag nakikita niya, ito na yun. Ito na yun. Ito na siya. I wanted her to be like this. Ito yung plano ko sa kanya. Ito yung potential. Mas lalo na ang Diyos. Siya ang nagtanim sa atin. Siya ang naglagay ng potensyal sa seed natin. Kaya siya ang pinakamasaya kapag ito ay marirealize natin. Tingnan po ninyo sa ating ebanghelyo, kahit naman hindi sa matabang lupa, saboy siya ng saboy ng seeds. Kaya, hindi niya sasabihin sa'yo, ay nako, hindi magandang environment niya. Kinalakhan mo. Ay nako, hindi maayos ang pamilya mo. Ay nako, hindi maganda ang pagpapalaki sa'yo. Ay nako, hiniwalayan ka ng asawa mo. Ay nako, masasayang lang yung grasyang ibibigay ko sa'yo. Hindi ganun ang Diyos. Kasi kung wala man tayo sa magandang kinalalagyan, kinatatamnan, magbibigay pa rin siya ng grasya sa ating kalooban. Yan ang kanyang pagtataniman, paglalagyan ng grasya na ating kailangan. He will continue to sow seeds of grace into our hearts, ano man ang sitwasyon ng ating buhay. Lalong-lalo na kung ang puso na yan ay para bang nagiging numb na dahil sa discouragement, dahil sa galit, dahil sa sama ng loob. Lalong-lalo na kung ang puso na yan ay namamanglaw na dahil sa mga problema o kung ang puso na yan, thorny ground, ay nalilito na sa mga alalahanin ng mundo, magbibigay siya ng grasya. Para mag-survive ka pa, at hindi lang para mag-survive, para mabuhay ka pa at mamunga pa ng sagana. Diba? May mga kakilala tayo, hindi naman pag-aral ng kanilang mga magulang. Either walang pera o namatay ng maaga ang mga magulang o kaya irresponsable mga magulang. Pero, naging maayos ang buhay. May kilala tayong broken family o kaya ulila sa magulang, bata pa lang, pero naging mabuting tao naman. May mga kakilala tayo na kahit hindi naging maayos ang pamilya, nakabuo ng maayos na pamilya. Ano yon? Tsamba? Grasya yon. Grasya yon na mga nagtiwala pa rin sa Panginoon. Kaya, magbibigay pa rin siya ng grasya. Tulungan lamang natin siya na alisin ang mga sagabal sa grasyang yan na nakalagay sa puso natin. Yung sagabal dyan, yung pagdududa, kawalang pag-asa, pagkapako sa kalungkutan, galit. Alisin mo yan. At hindi ka niya pababayaan. You will realize ang magandang kalagayan, ang magandang pinagtatamnan mo ay hindi talaga yung pamilya na kinabibilangan mo o lipunang ginagalaw, kundi yung pagkakayakap niya sa'yo. Di ba minsan, sabihin na natin sana kadalasan, iba yung pakiramdam mo sa misa. Parang gustong-gusto mong bumalik sa misa.
Iba rin yung pakiramdam mo matapos mo magdasal. Sa kabila ng problema mo, sa kabila ng mga ingay na nangyari sa mundo, maging sa pamilya mo. O ano yon? Anong nangyari doon? Naiba ba yung kalagayan mo? Hindi. Nandun ka pa rin sa kinalalagyan mong magulo. Pero suddenly, in-envelop ka ng pagmamahal ng Diyos. Niyakap ka niya. So yun ang magandang kalagayan. In His loving arms, in His embrace, in His love telling you, kakayanin mo ito. Matutupad pa rin ang mga magagandang kong plano para sa iyo. Kahit may mga taong nagkulang sa iyo. Ako ang magdidilig sa iyo. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Ako ang magpapamunga sa iyo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. samo ko. Panginoon, totoo naman yun eh. Kapag nagsisimba ako, kapag nagdarasal ako, para bang nag-iiba yung mundo ko? Nakakalimutan ko yung problema ko. Lumalakas ang loob ko. Parang lahat kayang-kaya ko. That is grace. Biyaya mo yun. Yakap mo sa akin yun. Pagbulong mo sa akin yun na anak, ako ang may likha sa'yo. Ako ang nagtanim sa'yo sa pamilya mo. Nagkulang man ang mundo sa'yo. Naging unfair man ang mga kapatid mo sa'yo. At pitati ang mga magulang mo, huwag kang mag-alala. Ako ang babawi para sa kanila. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yun. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta kahit paglabas mo ng simbahan, pagkatapos mong lumuhod, pagkatapos mong magdasal sa Diyos, do not let go of that feeling. Do not let go of that faith. Do not let go of that relationship. Hayaan mong balutin ka niya ng pagmamahal niya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. The Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.